Diyos na ipinarating. Kung napansin ninyo, basurang halahila namin ng Diyos ni Jesus Christ ang basurahan. Siya din, hila din siya. So, ibig niya sabihin, habang ang tao ay nabubuhay, kumayod tayo kahit anong trabaho, basta marangal para kumita ng pera. Yung nakita kong coins, di ba? Nakita ko, kinuha ko, sinlagay ko sa bulsa. Ibig sabihin, kumayod tayo para kumita. Tapos lagay sa bulsa, ibig sabihin, kumita ka ng pera para panggagamit mo, panggastos. So, habang nabubuhay tayo. Ngayon, depende sa paano ka kumilos, yun din ang maging katumbas ng pagsikap mo kung magkano ang kikitain mo. Ngayon, nakita ko si Jesus Christ na hila-hila din niya ang basura at sabay kami nagtapon. Ibig sabihin ng Diyos doon, Jesus Christ, na ang tao dapat magtrabaho. Kumilos ba? Para kumita din ng pera. Bakit niya ibinigay sa akin ng pera? Ibig sabihin kasi ang Diyos hindi gumagamit ng pera. Kaya ang tao ang tinutukoy niya doon. Ngayon, yung scripper na ginamit niya, di ba sabi pa nga niya sa akin, binigay ang pera, sabi niya, para sa'yo na yan kasi diyan ka magaling. So, ibig sabihin ng Diyos doon, sa ginagawa ko na kahit mahirap kami, nung araw pa, kasi walang-wala naman talaga, hindi kami gumawa ng, hindi ako gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos ba? Na ginawa ko lahat ng paraan sa iba't ibang paraan kung paano kumita. Dahil nga sa ang dami kong alam, kumikita ako kahit papaano. Yun yung sinasabi niya na diyan ka magaling. Kasi nga, sa maliit na halaga, gamit ang sarili kong pagod, hirap, at kumikita, ayun yung kinabubuhay namin noon pa. Ngayon, yung scraper na sinasabi niya, ito yung ginawa ng mga pare at pastor ba? Yung turo nila na scripted na gamit ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Yun yung ibig sabihin ng scripper. Yung scripper na kinukuskus. Yun yung, kung is-translate natin to sa pangunawa ng tao, yung turo na scripted, yung ginawa ng mga pare at pastor ba? Dahil hindi naman talaga galing sa Diyos yung tinuturo nila, ginagamit lang nila ang salita at pangalan ng Diyos at tinuturo nila sa tao at nangulikta ng pera. So sabi ng Diyos doon, na ang dapat ng tao magbalat ng buto. Ibig sabihin, kumayod, ng marangal, marumi man o malinis na trabaho, basta hindi lang kailangan ng salita at pangalan ng Diyos na gamitin dahil ang Diyos mismo hindi naman gumagamit ng pera at hindi niya ito ipinag-utos ng Diyos. Kaya nga hindi niya inuutos sa akin na maghila ng basura, siya mismo ang naghila. Kasi ang dapat ang tao, kumayod para kumita ng pera at mabuhay. At hindi siya kailangan gamitin at sinasabing utos ng Diyos kasi hindi naman siya gumagamit ng pera. Kaya ang perang nakita niya, ibinigay niya sa akin kasi dapat ang tao ay kumita para kumita. So yun yung paliwanag doon sa basura na yun. Maraming So salamat, Brother Nars. kakalungkot lang isipin na yun nga, ang paano ginawa ng mga taong ito na ang Diyos nila mismo nagawa nilang pagkakitaan. Napakasimple lang naman talaga ang buhay. Napakasimple lang ang paniniwala.
ginawang complicated dahil nito sa mga turo na pinag-aralan talaga nila kung saan ang kahinaan ng tao para ang tao ay maging alipin sa maling turo dahil sa mga hinahangad nila na pangsarili lang. Kasi kung isipin lang ng tao, ang Diyos ay tagapaglikha, ang Diyos ay tagapagligtas, bakit kailangan natin gamitin ang salita at pangalan para makakulimbat ng maraming pera sa mga taong naniniwala at mabuhay sa mundo? Ngayon, pagdating na sa mga sakuna, kahirapan, bingit ng kamatayan, ang tinatawag ng tao ang Diyos na tagapagligtas, na tagapaglikha, na samantalang pinahintulutan ng tao na pagkakitaan ng mga pari at ng mga pastor ninyo. Sa halip na ipagtanggol ninyo, pinahintulutan nyo pa. Tapos ngayon, pag nasa bingit na kayo ng kahirapan, kamatayan, ang Diyos ang tinatawag ninyo. Kaya, ang Diyos tumatalikod talaga sa tao. Dahil sa lungkot ba, na yung nga sinasabi nga ng Diyos na ang mga taong sinasamba nila, sino ito? Yung mga pare ninyo, pastor ninyo. Ang mga taong tinitingala nila, sino ito? Yung mga pare at pastor ninyo. Yung mga taong pinagsilbihan nila, sino ito? Mga pare at pastor ninyo. Ang mga taong pinagtanggol nila, sino ito? Mga pare at pastor ninyo. Dapat lang ipagtanggol nila dahil ang birwa makasalanan sila. O sa paggamit at salita ng pangalan ng Diyos, napakalinaw niyan na tinawag kayo ng Diyos na number one makasalanan, itong mga pare at pastor. Ngayon, ano ini-expect ninyo na kayo mismo naniwala sa pare at pastor ninyo? Number two. Dahil number one, saan sila mapunta? Sa impyerno. Kayo, number two, na pinaniwalaan nyo ang turo nila, sa impyerno din kayo. So magsama-sama kayo sa impyerno. So iyon yung pinaliwanag ko ng maraming beses na kayong naniniwala, kayo ang mas madaling patawarin ng Diyos. Kayo ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Kasi kayo yung mas mapatawad pa ng Diyos dahil sa pagkakasala na hindi ninyo sinasadya. Dahil hindi naman ninyo alam talaga na kasalanan yun. Dahil hindi ninyo alam at hindi nyo naisip na ang Diyos ay Diyos. Tagapaglikha, tagapagligtas. Kaya mahalin ang Diyos na walang kapalit. Ngayon, ang sunod ninyo at namulatan, yung turo ng mga pare at pastor ninyo. Dahil nalugmo kayo sa kasalanan, nabaong kayo sa kasalanan, sa maling akalay tama, kaya kayo nagkasala. So sa pagkakasala na yon, kayo ang binigyan ng Diyos na pagkakataon magkaroon ng tatlong bagay na hinahangad niya. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Yun yung masaklap doon. Dahil sa panahon ng kagipitan o sa bingit ng kamatayan, ang Diyos ang tinatawag ng tao. Samantalang nakasilbi kayo, nakatingala kayo, nakasamba kayo sa mga pare at pastor ninyo. Pag may mga biyaya kayo, nandoon kayo sa pastor nang bibigay sa mga biyaya ninyo. Tapos sa oras ng pangailangan ninyo, ang Diyos ang tatawagin ninyo. Samantalang pinahintulutan pa ninyo na pagkakitaan ng Diyos ninyo. Napakalinaw yan kung isipin ninyo lang ng mabuti. Kaya yun yung Diyos nagpaalala na preparation for second coming. Yun yung sinasabi niya, the words of God of second coming. Kaya sa ginagawa ko, mula pa nang karoon kayo ng isip sa henerasyon natin
mula sa mga ninuno natin, wala pa kayong nakitang tao na makakita ng kasalanan. Kahit saan kayo magtanong-tanong, wala pa kayong tao makakita ng kasalanan. Pero ako, bawat ng kinagamot ko, bawat na hindi basta-basta gumaling, mahalungkat ko ang buhay ninyo. Kung anong gawain ninyo. Sa henerasyon ninyo, wala pa kayong nakitang tao na makakita ng taong buhay na mamatay. Kaya pag sinasabi ng tao yan, imposible. Pero sa akin, marami na kayong nasampulan. Buhay pang pamilya ninyo, sinasabi ko, na mamatay na siya. May sakit o wala. Saan kayo maghahanap ng ganung klaseng tao? Wala kayong makikita. Yung mga trahedya na isinusulat ko, bago pa mangyari, nagbibilang ng araw, buwan o taon. Binigyan ko kayo ng mga halimbawa niyan. Bagyong Yolanda. Yun ang sinasabi ng Diyos palagi. Unahin mo lagi ang Bagyong Yolanda. Dahil 7 beses ko sinulat, 5 buwan pa bago nangyari. Tumbukan yan. Giyera sa Ukraine. Duterte, Dilima, Marawi. Pagkatunaw ng ice sa Alaska. Yung train na putol. Yung barko sa Cebu. Yung lindol sa Bohol. Yung Malaysian Airlines. Madami. Bukod pa niyan, sa mga individual na mga lumalapit, katulad nung na-missing. Yung Maristila Nalwan, na-missing ang kapatid, na ituro ko kung nasaan at anong nangyari sa bangka at anong meron. Tugma lahat nangyari nung nakita ang bangka, kung anong mga sinabi ko. Yung asawa niya na na-missing, 5 araw na hindi nakauwi, lumapit sa akin yung pamangkin. Nasabi ko, buhay siya. Nakaapot siya ng island sa bandang Visayas at uuwi yan pang-6 na araw. Kinabukasan, dumating, umuwi. Ngala. Di ba? Tugma, doon sa mensahe. Ay, yung pamangkin niya, na sabi ko na ginalaw ng asawa niya. Ngayon, binibigyan ng pera. Ngayon, kay mismong Maristila, na bibig ng gagaling, na nagkaroon ng anak, yung pamangkin niya sa asawa niya. Ito, hindi ko pinahiya si Marcela. Mensahe ng Diyos to. Talagang isabihin ko sa inyo. Yung sinabi ko na yung asawa mo, maghihiwalay kayo niyan. Ngayon, naghiwalay talaga sila. Yung asawa niya na may mga bata na nagnakaw ng niyog. Inamin ng asawa niya, mismo sa harap ko. Bakit ko nalaman yung mga lahat ng mga bagay na yon kung walang Diyos na nakakita? Dahil sinabi ng Diyos yan lahat. Kaya hindi ako natakot na ilahad dito sa publiko kung pwede naman kailangan man. Dahil totoo yan. Paano natin may ipagtanggol ang mensahe ng Diyos o totoo na may Diyos na buhay kung hindi natin sasabihin? Pero may mga bagay na hindi ko ipinapublic. Katulad ng pumatay. Ilan ang pumatay na nakitaan ko. Isa yan sa mga hindi ko ilalagay sa social media. Pero may mga video ako na umamin sila na totoo lahat yan. Sa mga nakitaan ko na one-on-one, hindi rin lahat na nakapublic. Meron ding mga confidential na nakatago. Pero pwedeng i-public, i-public ko talaga. Kasi nga, paano natin ipagtanggol ang Diyos na totoo yung sinabi niya na bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Dahil makakita ka kung anong meron sa isang tao. At higit sa lahat, mas lalang powerful yan pag naging espiritu ka dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At makakita ka ng parating. So yung laman ng power of mind na yan, nagagawa ko lahat yan.
at totoo at nagkatotoo lahat yan. Saan ang gagaling itong power of mind? Nag-umpisa, yung sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1 ka sa napili ko. Pabalikin kita sa lupa, manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero huwag kang matakot. So yun yung mga kasama sa mensahe na yan. At ngayon, umabot na ako ng mag 14 years na. Nagpatuloy ako habang nanatili akong mamuhay na simple at normal tulad ng dati. Sa likod ng mga sinasabi ko na binibigkas ng mga bibig ko at na lahad natin sa social media, walang kahit isang pastor at pari na nagtangka na dalhin sa korte. Bagko sinutusan ko pa ang pastorang kapalitan ko na mag-download kayo ng mga video ko kahit saang social media kasi nandyan yung mga sinasabi ko laban sa inyo. Dalhin niyo sa korte kasi haharapin ko kayo kahit saan. Pero walang gumawa. Dahil hindi sila mabibigo. Sa korte, patunayan namin kung sino ang totoo. Sinasabi nilang ginamit sila ng Diyos at kung ano yung turo nila ay sinabi ng Diyos. At hilingin ko rin na patunayan nila tulad din ng gagawin ko sa kanila. Na tunay kong kausap ang Diyos, kung ano ang batayan na kausap ko ang Diyos, at patunayan ko sa kanila na totoo akong kausap ng Diyos. So ito yung ginawa ko ngayon. So kayo mga baguhan, magbasa, manood ng video, unawain, itindihin, ipasok sa puso, tanggapin ang katotohanan. Kasi pag hindi nyo tanggapin ang katotohanan, mahirapan kayong intindi at hindi niyo maunawaan. Ang kaligtasan, wala yan sa pagsimba. Wala yan sa relihiyon. Wala yan sa Bible. Wala yan sa pagdadasal. Ang kaligtasan ay nasa sarili natin kung paano tayo nabubuhay. Mahabang paliwanagan yan. Marami akong video niyan. So, kayo nang gumawa ng paraan. Kung gusto ninyo maghanap ng kaligtasan, nasa inyo na. Hindi naman ako nagkulang. Nasa lahat ng social media na. O ubusin yung araw natin sa pagpaliwanag, nandiyan na. Ano man ang paliwanag ko, pag hindi niyo matanggap ang katotohanan, talagang hindi niyo maunawaan. Buksan lang ang puso at isipan, unawain, intindihin, then kayo din ang makikinabang. Kasi ako, nakikinabang na ako sa sarili kong paniniwala. Walang kahit sinong tao tinularan ko nito. Walang kahit sinong tao na nagturo sa akin na ito ang tamang paniniwala. Kaya ito, nakikita ng Diyos sa aking kalooban mula pa noon pa. Kaya nga nasabi niya na ikaw ang tunay na niwala sa akin. Kaya number 1 kita sa napili ko. Dahil napili ako, nang sinabi niya manggamot ako at mangaral, kaya ito ginawa ko. Boses ko makapagaling, doon yung sabi niya. Boses mo makapagaling, pero gagaling ang isang tao ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginamit ng kasangkapan at paniniwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya kailangan ninyong unawain, intindihin, para kayo mismo makikinabang. So, magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pakikinig. So, sa ibang mensahe, Miss Ke?